So, iyan ang ano po, ang nais muna na mangyari na mula sa grupo ng mga psychiatrists dahil ang nakikita po nila na imbes na makakatulong itong sinasabing drill na nais gawin mga kasama ng Department of Education sa mga paaralan sa gitna ng mga insidente ng shooting, opo, pag-aralan muna. Kasi mukhang ang nakikita po nila, baka mas lalong hindi makakatulong ito sa mga bata. Well, kaugnayan niyan, pag-usapan po natin ito ng mas malinaw at para mas maintindihan ng mga magulang o yung mga nanay na nakikinig sa atin ngayon. Samahan niyo po kami dito sa talakayan kasamang isang eksperto, isang psychiatrist. Nasa Zoom na po ngayon ito si Dr. Catherine Natalie Tan, MD, mga kasama. Kaibigan po natin ito at matagal-tagal na rin na hindi natin nakausap si Dr. Kat. Dr. Kat, good morning! Hello, good morning, Rod. Good morning sa ating mga viewers and listeners. Thank you for having me again. Matagal-tagal din tayo hindi nag-usap, Dr. Kat. Kailan pa yon? Siguro 10 years ago? O 9 years? Pandemic pa, no? Pandemic pa tayo. Oo, panahon yon ang programang radyo mo sa nutrisyon kasama si Ma'am Bernie Flores. Nako, Yes. oo. So anyway, eto nga, Dog Cat, no, pinag-uusapan nga natin ngayong umaga, etong supposedly na gagawin ng DepEd pero naantala, no, dahil nga sa panahon. Pero dapat, ngayong araw, gagawin ng Department of Education yung realistic, no, shooting drill sa mga paaralan. Ang sinasabi ng ilang mga grupo ng psychiatrist, hindi ito tama. Oo. Imbes na makakatulong, baka mas lalo pang lalala, no? Lalo tigit ang psychological well-being ng mga estudyante. Well, Doc, ano po bang posibleng epekto sa psychological being ng isang bata kapag ang simulation sobrang realistic? May kungwaring putok na nangyari sa paaralan. May mga takbuhan, habulan, sigawan, may nagpapanggap na shooter. Ito ba yung tama na ganito ang paraan ng shooting drill para at least alam ng mga bata kung sakasakali may mangyayari uli, wag naman na sana. Sa loob ng paaralan ng shooting incident, lalo tigit involved, no, yung kanilang kapwa-estudyante, ang shooter rito. Yeah. So, Rod, yung sa proposal nila para sila ay magkaroon ng realistic drill. Mhm. Well, me being part of yung sa organization namin, pero I highly also agree na at this point in time, hindi helpful na magkaroon ng ganitong uring drill. Lalo na we're talking about children, napaka-importante na pag-usapan muna natin, maigi yung pagplano, consult with yung mga expert first before laying out ano yung pwede natin gawin para mas maayos na preparedness. So yung ganitong uring drill, lalong-lalo na for those who experienced yung nangyari. So in Tacloban, in Zamboanga, it's parang pinapaunit mo yung trauma sa kanila eh. Tapos kung halimbawa you're gonna go hyper-realistic, pwede din siya mag-ungkat ng whatever issues a kid may have. So we have to be very, very careful with these things. So alam din natin na iba-iba yung learning curve ng isang bata. Hindi lamang na you drop them into the situation, mapapick up na nila. And then also yung mga hyper-realistic na ganitong drill,
there is a possibility then that you're putting the kids in danger. Mhm. Kasi like you point lang, kung hyper-realistic, people are panicking, nagsasabay lahat. Yung mga ganitong bagay nga, we want to enforce order. So we want to lay out yung plan muna. Ano yung mga position, yung mga delegation ng iba't ibang authorities in the school. Paano natin mag-ease in yung mga information na ganito para sa mga bata Mhm. para mas ma-absorb nila kaysa sila ay biglang ilalagay sila sa sitwasyon na ganito. Oo. Pero, well, gaano ba kabilis na para ma-absorb at alam ng bata na ano yung dapat gawin kung sakasakali may ganitong klaseng sitwasyon sa loob ng paaralan? Kasi intindihan din natin ang Department of Education. Ang kanilang ginagawa ay paghahanap lamang ng agarang solusyon dito sa mga nangyayari ngayon sa loob ng paaralan. Para mailayo sa kapahamakan ang mga estudyante. Opo. Pero well, sabi nyo nga dapat pag-usapan muna, konsultasyon sa mga eksperto. Opo. Okay? Yung ganitong way na sinasuggest po ninyo, ito ba ay magiging effective sa nangyayari na ngayon sa loob ng school campuses? Yeah. So, Rod, if you're gonna talk about ano yung pwede natin maging solusyon, actually yung pinaka-basic, kasi those incidents, saan galing yung weapon? From an adult. Oho. And then ito yung mga adults na to, hindi sila responsible in keeping their guns properly. Oho. So so it's a matter of paano yung mga batang to nagkaroon ng access. So we have to enforce na stricter mga gun policies. Kasi yung advantage natin dito as opposed to the states. Sa states readily available yung mga firearms Pero dito it's not as easy. And then very very unfortunate itong dalawang shooting, the guns came from government issued pa yon. 'Di ba? So we actually there's an easy way already, quote unquote easy way na we can prevent the guns from reaching yung mga minors natin. So I agree with Chel Diokno, Attorney Chel Diokno, that we have to make stricter gun ownership policies. Na kailangan highly responsible yung owner ng gun, na kung halimbawa nakaabot siya sa kamay ng ibang tao, especially a minor, na may din siya, may accountability din siya sa nangyari. And then we can also see then the culture surrounding yung violence. So yung nangyari kay spokesperson sa Malacanang na said something hindi maganda tungkol sa teachers. And then somebody made a threat to shoot her at the mouth. So yung mga ganon na bagay as adults, that's what we're showing our kids. So kaya para people, it's not highly surprising na it's like why kids are like this in the first place. Ito yung pinotolerate ng mga adults. So yung mga behaviors natin, ino-observe din yan ng mga bata. So another thing that we would consider is ano yung nangyayari sa home. Kasi multifactorial naman yung mga ganitong incidents Hindi lamang isang bata decides to get a gun and then start shooting in school. Maraming nangyari sa bata that we would like to understand. And most of the time, it starts with the home Malaking bagay yung influence ng yung household natin. So alam natin ang laki ng responsibilidad ng mga parents because yung number one na pwede let's say control, plan, decide
ano ang exposure ng mga bata Mm-mm. to yung mga these factors. So the type of ano pa lang, yung the type of household, yung neighborhood, yung the school that you would choose. Kung ano, ang environment pa sa bahay ay nagto-tolerate ng violence. Or may mga situation na unfortunately kung parehong parents are working, naiiwan yung bata, ano, like uh, ano, mag-isa lang siya with the internet, which is tantamount to releasing the kid into the world without any advice. So ang daming factors to talk about, hindi lamang tungkol sa Mm-mm. sa pag-shoot in school. So what I'm pointing out is we want prevention muna than cure. Kasi by the time the kids start shooting, that's too late already. Oo, So oo. gusto Correct. natin as early as possible, alam na natin as parents, as guardians, as family members, na how are we supposed to act towards yung mga children natin para they grow up into competent adults. Mm-mm. Hindi yung children shooting other children in school. Oo. Well, etong mga hagbang na ginagawa ng ating pamahalaan, like yung pagbaban sa mga online gaming, ito ba ay isang epektibong paraan para maiwasan dito sa mga bata na ma-involve sa ganitong klaseng mga karahasan? So, Rod, tungkol sa pagbaban ng online gaming. So, alam natin the online gaming has been there for some time now. Oo. And Lalo na yung Roblox kasi yun ang ang Yes. nakikita nila ngayong isa sa mga posibilidad kung bakit naiimpluwensya mga bata dahil nga sa paglaro daw ng Roblox at may mga sumisingi pumapasok diyan na mga ewan ko yung mga grupo na kung saan kinukumbinsi, binibigyan ng misyon itong mga bata sa murang edad na hindi naman nila alam yung mga sinasabi na at sinusunod lang kaya nagagawa itong ganitong klaseng mga krimen. Pero here's the thing, Rod, at sa ating viewers and listeners. The question is, anong nangyayari sa bata na nagiging vulnerable sila sa mga ganitong tao targeting them in these types of video games? Oho. Kasi nakita naman natin, hindi naman lahat sila nag-shoot ng school. Kung hindi, sa daming naglalaro ng mga online games na to, edi chaotic na tayo. Mm-mm. Why are certain people susceptible? Why are they vulnerable? And it boils down to, again, a lot of factors na makikita natin sa buhay ng isang bata. Mm-mm. And malaking factor nga, yung environment niya sa bahay. So, we talk about yung mga relationship between the parents, malaking bagay yon. Oo. Presence of the parents, consistency ng parenting, yung mga adverse childhood experiences, yung mga challenges ng isang bata with yung uring buhay nila. Mind you, the most common form of child abuse is actually neglect. Mm-mm. So akala natin yung child abuse lang ay yung physical pero nakikita natin everywhere the neglect. Oo. And people don't realize that's actually part of it. And then, or sometimes then chaotic yung household. So away ng away yung parents, away ng away yung relatives. So magtataka sila na, halimbawa, dadalhin nila yung bata sa isang psychiatrist. Ang complaint ay nagbabarkada. Mm-mm. Actually, that's a sign already na there is something going on kasi ba't yung bata ayaw umuwi Oho. sa bahay? There are a lot of possibilities. Kaya a reminder sa mga parents, guardians, family members natin na we have to do intentional parenting kasi bawat galaw natin binabantay tayo ng mga bata. Anything we say, anything we don't say, anything we do, anything we don't do, your kid looks up to you. And we have to do it by example. Kasi di ba, Rod, mahilig din minsan yung mga parents natin, excuse me, para sasabihan ka, oh, do this, do that.
Pero you by example, hindi mo ginagawa. Mm-mm. Kaya it's very conflicting sa bata eh. Pero if in the household you instill a particular principle na guns are dangerous, you have to yung guns hindi siya toy, Mhm. hindi siya pang threat, hindi siya pang yabang. Kasi nakikita natin Ron, 'di ba? Yung pag may traffic problem lang, nagyayabang, naglalabas ng barel. I actually witnessed that many years ago. And I was like, I was very disgusted kasi kitang-kita it's out of yabang. He didn't even remove the gun from the holster. Mm-mm. So, yung mga ganun na bagay, those actions na we actually tolerate, and then even yung mga beliefs natin, yun na, like a particular person na unfortunately profession niya ay influencing yung mga children, ay nakasabi, nag-point out in public na this person wants to shoot the mouth of the spokesperson. So it's like, wow, ano ang nangyayari sa culture natin na Mm-mm. sana i-question ng mga adults, are you actually good examples to our children? Oo, oo. So, hindi lang sapat na sa gobyerno, sa mga kinauukulan manggagaling ang solusyon. Gaya ng Yes, binabanggit nyo, Doc Cat. Last resort na yung government eh. Oo. Pero Dapat sa bahay talaga manggagaling. yes, Oo. everything. Like even, not just about violent behavior ha, pero Oo. even in terms of mental health eh. It all boils down to yung mga past experiences natin. We don't expect naman perfect yung upbringing ng bata. Mm-mm. Pero we want good enough. And mindset sana natin is we are raising future adults. Oo. Kasi, di ba, na-encounter natin yung mga gentle parenting, lahat ng ang chores ginagawa na ng parents, pero that is also not Mm-mm. good for the kid. Oo. Kasi there's a Harvard study pa nga na yung pang-build ng self-esteem ay let the kid do chores. Mm-mm. Pag may mga challenges siya, allow him or her to find solutions for it. Pero syempre nandun yung parent pa rin. Pero pwede din mag-tip over yung ganun na idea kasi 'di ba minsan ang ginagawa the whoever adult is just like sitting pretty, not doing anything. Mm-mm. Tapos ginagawang alalay yung mga bata. It's like, because this is for you to build self-esteem. But like I pointed out, napaka-importante that you also set an example for your children. Oo. Kasi kung titignan natin, mukhang mahirap eh. Mahirap para sa paghahanap ng agarang solusyon dito sa mga nangyayari. Kasi kung yan ay may nakitang solusyon, edi sana hindi na nangyari uli. 'Di ba, Doc? Kaso nga lang, kahapon ata sa Taguig, mayroon na namang nakita, may baril bang nakita sa loob ng bag ng isang estudyante. Patuloy pa rin, no? Na nangyayari ito sa mga paaralan. The basic part is, where did the gun come from? Exactly. Yun ang tanong doon eh. Bakit nagkakaroon ng access sa baril ang mga bata? Yes. Oo. Yes. And diba, it comes from the adult. Yes, exactly. Kaya tuloy, yung habang pinapaliwanag ninyo, Doc, alam mo, bumabalik uli sa aking sa aking isip, yung itong problema sa magulang. Noon pa to eh. Di ba kaya nga nagkaroon nga ng kanta si the late Freddy Aguilar, ang anak, dahil yung anak nagrebelde kasi kulang sa atensyon ng mga magulang, kulang sa paggabay. Oo. Ang nakakalungkot kasi habang tumatakbong panahon at nandito na tayo sa panahon ng teknolohiya, mas lalong nagiging worse ang sitwasyon between yung paggabay ng magulang at pagbibigay ng tamang pagmamahal sa kanilang mga anak. Di ba? Yes, Oo. definitely. Oo. Kasi Definitely. kung titignan natin din
siguro, ito din yung tanong ng mga magulang. Lahat naman ibinubuhos namin. Pagmamahal, atensyon, pangangailangan. Hindi pa ba sapat yun? Well, hindi naman po pwede buong oras nandun sa mga bata. Kailangan din, nandun ako nagti-TikTok. Kailangan din. Di ba? Kailangan din. Correct. Di ba? I-check ko yung aking Facebook at magma-my day ako. Yeah. Kaya yung point ko nga ay are you a good example to your children? So yun nga, naka-build ba kayo ng relationship with your children? Or baka pag nasa bahay kayo may kanyang-kanyang cellphone, hindi na kayo nag-uusap. Oo. So isipin din ninyo na your kids will be adults someday. Oo. Do you want na pag naging adults sila, ika-cut off nila kayo because you did not build a relationship? Oo. Na the whole time you were yung lagi ninyong sinasabihan pero you're not actually yung truly communicating or interested tungkol sa mga children ninyo. Mhm. So are you a good example? Oo. Or kailangan talaga mag-TikTok? Eto mga nanay na nakikita ko, Doc, no? Kahit bata pa yung kanilang mga anak, wala pang 1-year-old, sinasanay na sa cellphone para sila ay makapagmarites, makalabas ng bahay at yung bata nandun lang mag-isa at hawak-hawak yung tablet o cellphone. Ewan ko kung ano na yung mga binubuksan ng bata doon, ano yung mga pinapanood sa kanilang tablet at cellphone. Well, ito ba ay nire-recommend niyo o hindi? Hindi to tama ng ginagawa ng mga magulang. Sa murang edad, tinuturo na para There's actually a guideline already nga sa atin na we're not recommending yung mga internet use before 16 years of age. Pero to, Aaron, kasi yung nangyayari, yung parang laging kailangan naka-entertain yung bata, laging naka-engage. So, pag laging naka-entertain yung bata, tapos very flashy yung nakikita niya, nagkakaroon ng changes in the brain Kaya we also see yung mga pag tinanggal mo yung tablet, nagwawala. Nagwawala, correct. Because they are in distress. They cannot handle quote-unquote boredom. Tapos, they cannot sit still anymore in class kasi kasanayan nila yung sobrang flashy and entertaining. Like example, kasi akala natin it's all just video games. May mga studies showing even Coco Melon. Coco Melon na it was geared for children, pero it turned out it was too flashy. Na imagine during brain development, the kid has to be entertained all the time. Hindi kagaya sa mga sige, I know people hate it when we say, time namin, ganito. Pero kasi, before technology, there are times that you do other things. Yes. You go out and play, diba? And then when you're bored, it's an opportunity to be creative. Kasi, I think we're of the same generation, Rod. Yung time na 10 hours ang brownout sa Metro Manila. Correct. Na there's nothing to do. There's no internet, diba? So, those are opportunities for you to be creative. Diba? To use your imagination. Pero yung mga children natin ngayon, they have no opportunity. So, instead of being bored, laging may tablet sila sa harap nila. So it's going to be more challenging to manage their behavior na kasi kasanayan nga nila, they're always entertained. And then nakikita ko din iba din yung parenting na yon. So one of the things that I am so frustrated about na I don't think it's beneficial for the kid. So alam naman ninyo, Rod, na I'm a person with disability. And I am so appalled whenever I see able-bodied children in strollers in the mall. Correct. I do not understand that. Why aren't they walking? Pinupush sila ng parents nila. So parang, what are you teaching your children? Kaya unfair sabihan na, di ba, yung hilig ng mga
older generation. Ang hina-hina ng mga younger generation. Pero Mm-mm. sa totoo lang, sino ba nag-parent sa younger generation na iba yung kinalabasan nila? Di ba generation Mm-mm. natin yon? Oo. We want to raise future adults Oo. na they have to face mga challenges. We have to allow them to make mistakes. We have to be there for them. We have to Mm-mm. build a relationship with them. Oo. And then isipin din natin what are the principles that we would like to instill, kasi kadalasan ang pinofocus na lang dapat first honor yung anak ko. Mm-mm. Pero in terms of attitude, in terms of empathy, Correct. may empathy ba yung anak ninyo? Baka naman nagto-torture ng animals na yon eh. Di Mm-mm. ba? Tapos, so, I was pointing out in another interview, you know what? Kung maganda lang yung emotional quotient ng Pilipino, probably wala na tayong problema sa corruption eh. Kasi mahihiya ka. Correct. Mahihiya ka, Mm-mm. nagnakaw ka sa bayan, sino-show off mo pa sa Mm-mm. internet. That, ganun na bagay. Walang empathy, wala kang, Mm-mm. wala kang, yung hindi ka nakaka-relate sa taong bayan na bahay nila, hirap na Walang hirap sa pakialam. traffic. Wala nang pakialam. Oo. Yes, yes. Bahan. And to think fellow countrymen mo to. Oo. Kaya sana instead of just yung grades natin, we have to see raising our future generation as a whole. Mm-mm. Na it's not just about grades or school performance or getting the top position in the company. Pero are you a decent human being? Oo. Doc, okay. Para sa isang nanay na nakikinig ngayon o nanonood sa ating programa, may pag-asa pa ba para baguhin nila yung kanilang, sabi mo nga, pag tinanggal mo yung cellphone, yung tablet, iiyak magwawala. So paano nila ngayon babaguhin yun? Yung ganong yung naging yung ikinasanayan na dahil kasalanan din nila. Di ba na magulang? Silang gumawa nun eh. Ngayon, nasanay na yung bata na hindi nila mababago na yung ugali ng bata. Araw-araw, kailangan may hawak-hawak siyang cellphone. So, pwede pa bang yun? So, baguhin ang magulang. yeah. So, I would always say, habang may buhay, may pag-asa pa rin naman. Oo. Especially when they're young. Oo. Pero it always starts with you. You yourself. Daming kong nakitang cases. So me as a practicing psychiatrist, na ang dami kong nakikitang cases na, halimbawa, pinadala yung patient. The issues come from the parents eh. Oo. Or the upbringing eh. So, you have to be self-aware first about yourself. Ano ba yung mga pinapakita ninyo sa anak ninyo? And reminder. So, halimbawa, you want to instill na limited yung cellphone use in the house. You also have to do it by example. Mm-mm. And then you have to do it consistently. Mm-mm. You have to be extra patient kasi kung at the early stages, pinasanay na natin yun. So give even extra time para ma-unlearn natin yung mga habits natin na ganyan. So, dapat self-aware na tayo na very intentional yung ginagawa natin. Na so even to the advantage of those who haven't started families yet. Kaya't napaka-importante yung family planning eh. You don't just get pregnant and pop out a human being into this world and then bahala na basta they have 3 meals a day tapos nag-aaral sila. So we have to realize, lalo na we have all this information already in the internet, ano ba yung tamang uri ng parenting. Mm-mm. And then yung tapos, alam din natin, it takes a village to raise a kid. Mm-mm. So it's a community effort. So even yung consideration ninyo na where will you raise your kid? Who are you surrounded with? Those things are big factors.
So so even in planning din, halimbawa nga in your neighborhood, laging nag-iinuman, laging may bisyo, Mm-mm. edi expose yung bata at may access siya sa mga ganitong bagay. 'Di ba? So that's the environment na na we decided to raise our children in. Pero yun nga, it starts with you and you have to be consistent and patient. And then you also have to set an example nga. And then you have to, well, keep doing it. Kasi di ba may sinasabi sabi ni Einstein, insanity is doing the same thing over and over, expecting a different result each time. Oo. So, halimbawa, you're doing the same thing pa rin, pero expecting your child to change, di ba? That's insanity. Opo. Well, balik ho ulit tayo, Doc, no, dito sa nga antala na shooting drill sa mga paaralan. Kung talagang kailangan makaroon ng ganitong drill, actual drill, ano ang dapat gawin ng isang paaralan bago, habang at pagkatapos ng activity para maging trauma-informed ang mga bata? Kung yan ay kung talagang itutuloy nila, no? Ano yung magiging advice po ninyo? Well, if that's the case, I would consider yung equipment that nakakuha na ba ng equipment yung school Oo. to protect yung mga children. And then who are the people in charge of these drills? And then, yun nga, ano yung route para sa mga bata to ensure that they are safe, and then paano tatawag sa mga authorities. So like you pointed out earlier na these things need to be planned. So, yung suggestion nila to have a drill right now, do you think all the schools are prepared with all these tools? Meron ba sila, di ba like in the States, may mga gamit na sila to protect from the shooter? Mm-mm. Like there are, hindi naman siya high-tech, pero like very special locks para, hindi makabukas ng pinto yung shooter. Paano mag-barricade ng door. Tapos, simplify it. Like, di ba yung sa earthquake may duct cover, hold, something like that. So, mayroon ganun din when it comes to shooting, drills eh. Pero, we ultimately have to show yung mga kids that we are prepared. Hindi yung, yung parang, hey, on this date, tayo, actual simulation ng, shooter. Pero yun nga, nandun na ba yung tools? Nandun ba yung safety gear? Nandun ba yung system in place? Nandun ba yung pinaka, like, the kids will know it. The kids will know whether, it's thoroughly planned or not. And of course, at the very beginning, we have to see whether the kids are ready to talk about it. Mm-hmm. So, like what was recommended na pwede naman on desktop. Tapos, ito muna ang pinapakita na, this is yung plan natin when it comes to yung mga drill natin. And then, later on, if we see naman na we have the right tools, right people, right system already, then probably we can try the drills naman. Okay. And then, probably instead of like nationwide, how about try a small portion first and test it? Mm-hmm. Kasi hindi naman porket na you do a simulation drill, everything will be right. It's gonna be chaos if you suddenly do it without planning. So, no poor planning is tantamount to no planning, which will just cause even more chaos. Ayun. Okay. Doc Kat, maraming salamat sa inyong oras. Hanggang sa susunod ulit, Doc. Hanggang sa susunod, Rod. Thank you for having me. Thank you. It's our pleasure. All right. Dr. Catherine Natalie Tan, mga kasama, ngayong umaga sa Straight to the Point, isang psychiatrist. Opo. 6:51 na magandang umaga. Tayo